may iilang mga tao na nagsasabi na may kakaiba sa nangyaring Hurricane Milton, na sinasabi pa na ang mga tao ay kayang kontrolin ang panahon. Marami sa mga pangkat ng mga relihiyon ay iniugnay ang krisis sa Laudato Si ni Pope Francis, na siyang gumagawa ng mga patakaran para maipasa ang Climate Sunday na para resolbahin ang climate change. Ang bagyong Milton ay nag-iwan ng napakasakit na malawak na pagkawasak at isang napakalaking krisis, at ang ating mga panalangin ay nakasentro sa hindi mabilang na pamilya na nawalan at dumanas ng sakit. Ngunit higit sa lahat, ang bagyong ito ay nag-iwan ng ilang mga propetikong mga bakas. Boy, there's so much work to be done, but what are some of the biggest challenges that officials are facing going forward? Well, Hoda, those rescues, first of all, that is their priority. Once they get the rescues, there are so many logistical challenges. They have the power we mentioned. There are still 2.4 million people without power. They also have to restore water. There's a water pump, a vital water pump here in the city of Tampa that needs to be restored. And then for people in this neighborhood, this is a low-income neighborhood. All of these people have been displaced. They need someplace to live, and not just short-term, but likely long-term. All of these are going to be huge challenges in the days to come, Hoda. A powerful hurricane leaving devastation statewide. In hard-hit Manasota Key, homes ripped off their foundations, while in Daytona Beach, whole communities swallowed by flooding. The storm was significant, but thankfully this was not the worst-case scenario. Still, all across Florida, before and after pictures telling the story. Are you surprised to see this amount of water in this neighborhood? Yes, at this level. It floods every year, but never this high. She was scared and didn't want to leave, and they finally just convinced her to get on the boat and get out of harm's way. Walked outside and annihilated. The neighborhood annihilated. According to initial reports, at least 38 tornadoes touched down. From above Port St. Lucie, you can see homes and everything in them shredded. There were 6 fatalities alone from a tornado that struck Fort Pierce. But as Floridians pick up the pieces, despite being traumatized by hurricane after hurricane, many residents say they're committed to rebuilding. I think we all give each other the strength to continue. Ang mga netizens ay nagpakita ng maraming mga video na may mga ibon na nakitang magkakasama bago manalanta ang hurricane, na animoy nagpapadala ng isang mensahe na nagsasabi na ang Hurricane Milton ay paparating na. Right before Hurricane Milton hit Tampa Bay in Florida, these 3 sandhill cranes walked through this neighborhood and kept making these warning calls. Animals have incredible senses we do not have. Always listen to animals if they start acting like this. People in Florida said they see these birds all the time but never heard them make noises like this before. Ang Tampa Bay sa Florida ay nakitaan ng mga ibon na naglalakad sa mga lansangan, na animoy nagbibigay babala sa mga tao na sila ay lumikas na bago dumating ang bagyong Milton. At ito ay ating pag-aaralan maya-maya lamang. Balikan natin si Bill Gates noong 2009, kung saan si Bill Gates ay nagpapatent ng isang device na di umano'y naglalayong magpahinto ng hurricanes. 5 application ng patent para sa teknolohiya na naglalayong kontrolin ang panahon, at ito ay magdala ng tatak ng isang tao na marunong mag-isip. Ang tagapagtatag ng Microsoft na si Bill Gates ay natuklasan na kung paano ihinto at pigilan ang mga hurricanes. Kung ganun, matutunan din ba nila kung paano ito gagawin maging malakas at mas patagalin pa ang isang bagyo? Ayon sa congresswoman na nagmula sa Georgia na si Marjorie Taylor Greene, na may isang misteryoso na maaring kontrolin ang panahon noong pagkatapos ng hurricane na Helen, na pumatay sa higit na 200 mga tao sa kanyang estado, at sa kabuuan na 200 sa buong Estados Unidos. Si Marjorie Taylor Greene ay nagpost sa X, oo, kaya nilang kontrolin ang panahon. Ito ay katawa-tawa para sa sinumang nagsisinungaling at sabihing hindi ito magagawa.
Ayon sa CBS News, inaakala ng mga siyentipiko na makontrol nila ang panahon sa pamamagitan ng laser. Nais kong ipakita itong lehitimong website mula sa Tampa Bay, Florida na tinatawag na Project Phoenix 2.0. Ang videong ito ay 4 na taon na ang nakalipas na isang hurricane simulation ay ibinaba sa mismong petsa para gamitin sa bagyong ito at eksakto ang petsa noong ika-10 ng Oktubre na ang bagyong Milton ay tumama sa Florida at kakilakilabot na tumpak sa nasabing lokasyon. And we have Category 1 Hurricane Phoenix just south of Jamaica now. Phoenix is currently expected to make landfall in the Yucatan Peninsula as a Category 2 storm, but of course, always, we are keeping a close eye on this system. There has been a noticeable shift in the forecast track from the NHC overnight, which now brings Phoenix into our viewing area, possibly as a strong hurricane. Now is the time to begin those preparations, folks. We have breaking news this morning if you're just joining us. The National Hurricane Center has upgraded our entire viewing area to a hurricane warning as Hurricane Phoenix is projected to make landfall as a major hurricane sometime tomorrow. Mandatory evacuations are in effect for all coastal regions. Forecasters say this storm could be one of the strongest ever to hit the Tampa Bay region. Ito ba ay nagkataon lamang? Ano sa palagay ninyo? Pakisulat lang sa comment section kung ano ang inyong mga opinion. Kung paano si Kristo ay gumagawa sa pamamagitan ng mga tao, ganon din si Satanas ay kanyang ginagamit ang tao bilang kanyang mga ahente. Ayon sa aklat ng The Great Controversy, si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang mga elemento para sa pag-ani ng mga kaluluwang hindi nakapaghanda. Pinag-aralan niya ang mga lihim ng laboratorio ng kalikasan at ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang elemento hanggat pinapaintulutan siya ng Diyos. Noong siya ay nagdusa upang pahirapan si Job kung gaano kabilis ang mga kawan at ang kanyang mga alipin, ang kanilang mga tahanan, mga anak ay winalis isang problema na naganap sa isang pagkakataon lamang. Dadalhin niya ang sakit at kalamidad hanggang sa mga mataong mga lungsod na maging dahilan ng pagkawasak at pagkasira. Kahit sa panahon ngayon, siya ay gumagawa ang mga aksidente, mga kalamidad, ito man ay sa dagat o maging sa mga kalupaan man. Mga malakihang mga pagsunog, mga mapangwasak na buhawi, kakilakilabot ng mga bagyong yelo, mga baha, mga pagtaas ng tubig sa dagat, lindol sa iba't ibang dako ng mundo, sa libu-libong anyo ay gagamitin ni Satanas ang kanyang kapangyarihan. Ang simbahang Romano Katoliko ay gagamitin ang mga kalunos-lunos na mga pangyayaring ito upang isulong ang Climate Encyclical Laudato Si ni Pope Francis. Religious Formation Conference RFC October 9, 2024. Pinapatakbo ng Katoliko ang Religious Formation Conference at ito ay naglathala na isang babala na tinawag na dahil sa mga mapamuksang mga bagyo, ito ay nangangahulugan lamang ng mas mahalagang mga pagkilos na higit pa kaysa dati. At ito ay kanilang iniugnay sa Laudato Si, ang mga nagdaang bagyo na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa ating bansa. Ginagamit din nila ang trahedyang ito upang i-renew ang kanilang mga panawagan sa petisyon na gumawa ng mga patakaran at magpasa ng batas upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Sabi ng Religious Formation Conference, ang Laudato Si ni Pope Francis ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay ang ating karaniwang tahanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At kami ay nakikiisa sa panalangin na humingi ng patnubay sa Diyos sa pag-aalaga sa mundo. At ito ay bilang tugon namin sa panawagan ni Pope Francis upang maging katiwala ng mga nilalang. Nasuportahan ang mga patakaran na nagtataguyod ng proteksyon para sa kapaligiran at ang pagbabawas ng greenhouse gas emissions. Nais nilang magpetisyon at tumawag ng agarang pagpapatupad ng mandatory na araw ng pahinga upang malutas ang krisis na ito. At ano ang sagot ng Papa sa nasabing krisis sa klima?
Nais niyang dalhin ang mga batas sa lupa na naaayon sa mga tradisyon at pagpapahalaga sa doktrinang Katoliko. Ang mga aktivista para sa climate change ay sabik na mailig ang mga kamakailang mga natural na kalamidad na ito sa Laudato Si, ang mga pagtaas at dalas ng mga natural na sakuna at mga pagkasira ng ating mga kaugalian, ang pagtaas ng kawalan ng batas at ang pagkalat ng takot at kawalan ng katiyakan ay pangkondisyon sa mga tao na upang tanggapin ang radikal na solusyon ng Roma na kahit pa ang pagyurak sa kanilang mga kalayaan gaya na ng kalayaan sa pagsamba. At sa ganitong mga klima ay gagawin ng Antikristo na lilitaw bilang isang larawan na nangangako na ibalik ang kaayusan at pagkakaisa, ngunit may mapanlinlang at malupit na kontrol. Kaibigan, ang Diyos ay mayroong mga tapat na mga tao pang magiging mga tagapagbantay na gagawin na sisigaw ng malakas na tinig na gaya ng isang pagtunog ng trumpeta na nagsasabing, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin siya. Sambahin lamang sa Jesus na gumawa ng mga langit at lupa. Nais mo bang sumama sa kanyang nalabing iglesia sa mga huling araw at upang magbigay ng babala sa mga tao na umalis mula sa Babylonia? Kaibigan, ang panahon ay malapit na. Lumabas ka sa gitna nila at mapabilang mula sa mga nalabing bayan ng Diyos. Hanggang sa muli, kaibigan, patuloy lang tayong mag-aral ng katotohanan dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.